Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala syarfil anbiya wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, ar-rusul wa risalat. Tutuloy na natin pagtalakay sa mga mensahe. At yung serye ng mga usapin ngayon, yung tungkol sa mga katangian ng mga mensahe. Ngayon, inshallah, ar-risalatu sabika tubayyinu al-asbab al-mujibah li ibadatillah. Ang naunang mga mensahe ay naglarawan sa mga kadahilanan kung bakit obligado sa atin na sambahin si Allah. Yung Quran ganito. Pero dito nililinaw lang sa kabanata na ito na kahit yung mga nakalipas na mga kasulatan, ang Torah at ang Injil lalong-lalo na ay naglilinaw ng mga bagay na ito. Kasi sa ngayon sa panahon natin ngayon, malabo na ito sa mga tao eh. Kung titingnan natin yung mga Hudyo at mga Kristiyano, malabo na. Malabo na sa kanila yung usapin ng pagsamba. At ang katotohanan na ito ay inobliga sa kanila. Yung seremonya na lang para sa kanila yung mga gawaing pagsamba. Kapag may piyesta o kapag merong anumang bagay, yun na lang. Pero pagka yung gagawin na pang-araw-araw na bahagi ng buhay nila katulad ng mga Muslim, hindi na. Kasi nga sabi ni Sheikh Rahimahullah, walam taktafi ar-risalat as-sabika bid-da'wati ila ibadatillahi wahda. Hindi tumigil ang naunang mga kasulatan sa pag-aanyaya lamang patungo sa pagsamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala ng nag-iisa at walang katambal. Hindi lang yun ang nilalaman ng naunang mga mensahe. Bal bayyanatil asbab allati taj'alu hadhihi ad-da'wa hiya al-haqqu alladhi la mahisa anhu. Bago sa mga kasulatan na ito ay nagpaliwanag din ng dahilan kung bakit ang da'wa na ito patungo sa tauhid ang siyang katotohanan na hindi maaring tatanggihan ni numan. Wadhalika bidhikri khasaisil uluhiyah. At ito ay sa pamagitan ng pagbabanggit sa mga naunang mga kasulatan sa mga katangian ng uluhiyah, ng pagka-Diyos ni Allah. Na dito malalaman natin na napakahalaga talaga na malaman ng tao ang hikmah sa mga bagay-bagay. Yung dahilan sa mga bagay-bagay. Actually, kahit sa mga kuffar, kahit sa mga larangan na hindi related sa relihiyon, pinahalagahan ng mga kuffar na maintindihan nila kung bakit nila ginagawa ang isang bagay, bakit nila pinangahawakan ang isang bagay, bakit nila kailangan pagtiisan. Kaya nga mayroong mga aklat sa leadership, yung meron ako nabasang libro noon. Ang author noon si Simon Sinek. Yung kanyang libro, ang naging talakayin doon, yung kahalagahan na may paliwanag sa mga tao yung dahilan kung bakit nila ginagawa yung mga bagay-bagay. Meron kang kumpanya, so kailangan maintindihan ng mga trabaho. Kailangan maintindihan ng mga trabahador yung kahalagahan ng kanilang trabaho. At kapag nagawa na nila yun, naiintindihan nila yung kahalagahan ng kanilang trabaho. Di magagawa nilang mahalin yung kanilang trabaho. Pahalagahan nila yun. Kaya nga doon sa kanyang libro, yung Start with Why, magsimula ka doon sa bakit. Bakit natin ito ginagawa at iba pa. Kasi kapag malinaw yun sa mga tao, mas pangahawakan nilang isang bagay, mas paninindigan nilang isang bagay. Ganon din sa relihiyon. Kumbaga sa naunang mga kasulatan at nagpatuloy ito sa Quran, ipaniliwanag kung bakit tayo sumasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil ito ay karapatan ni Allah unang-una. At syempre tayo ay mayroong obligasyon dito. Tinutupad dito ng tao. Sa nababanggit kahit sa mga naunang mga kasulatan
ang mga katangian ng pagiging Diyos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil hadithi, at gayon din sa pagsasalita niya, an ni'amillahi ta'ala allati an'ama biha ala ibadihi. Gayon din sa pagkukwento tungkol sa mga biyaya ni Allah na kanyang ibiniyaya sa kanyang mga alipin. Kasi ang pagsamba, itong resulta actually ng anumang biyaya na natatanggap natin mula kay Allah. Kasi ang pangunahing layunin ng pagsamba, hindi lang yung paghiling Kasama dito yung pasasalamat. Pasasalamat kay Allah. Kaya nga natural na consequence o resulta ng pagkilala natin sa rububiyya ni Allah, sa pagiging Panginoon ni Allah, ang pagkilala natin na siya ay Diyos. Kasi yung kinikilala natin na si Allah ang tagapaglikha, tagapamahala, tagapagmay-ari at tagapagbiyaya sa kanyang mga nilikha. Ibig sabihin, kay Allah tayo magpapasalamat kapag nakatanggap tayo ng mga biyaya. Ito ang uluhiyya. Ito ang uluhiyya. Na kinikilala natin si Allah na siyang marapat natin na purihin, pasalamatan, at kung meron pa tayong kailangan, sa Kanya tayo hihiling, sa Kanya tayo magdarasal. Kaya nga napakaganda nung Suratul Fatiha. Kasi nagsisimula ito sa ngalan ni Allah at nagsisimula ito sa pagpuri kay Allah. Kaya nga, ang pananalita ng Muslim, naging ganun na yung format din parang Suratul Fatiha. Nagsisimula tayo sa Bismillah, pagpuri kay Allah. At saka lamang tayo, kumbaga, kung sa dua naman, saka lamang tayo magbabanggit ng ating mga kahilingan. So ganito, ni larawan yung pagka-Diyos ni Allah. Kapag naintindihan ng tao ang pagka-Diyos ni Allah, magiging malinaw nga rin sa kanya ang pagsamba. Tingnan na lang natin halimbawa, isa sa mga pinaka nabago na yung Bible, di ba? Nabago na yung Bible, di na siya yung original na Bible. Pero supposing na yung ama namin ay may bakas ng katotohanan ng pagiging Diyos ni Allah. Yung ama namin maganda yung kahulugan Nagsimula siya sa pagpuri kay Allah. Kumbaga, ama namin, sumasalangit ka. Na merong posibilidad na yun talaga yung sinabi. Sumasalangit si Allah. Pero yung ama namin, posibleng binago na lang yun ng mga tao Binago na lang yun ng mga tao. Hindi talaga tinawag na ama ng mga naunang mga Kristiyano si Allah. O kaya, kumbaga, maaring ganun ang pananalita pero hindi sa konsepto na tinatawag siyang ama dahil anak niya si Jesus. Pero ganun pa man yung ama namin, sa ganun ding paraan, pinuri muna si Allah. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng ngalan mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, pati na sa langit. So pinuri muna si Allah. At saka humiling yung tao sa pamagitan ng ama namin. So parang Suratul Fatiha, parang kung paano tayo magsalita o paano tayo manalangin bilang mga Muslim. So si Allah, doon sa mga original na kasulatan ipinahayag sa mga nauna, so binabanggit nga niya. Yung mga khasaisul uluhiyya, mga katangian ng uluhiyya at ang mga kwento o pagpapahayag tungkol sa mga biyaya ni Allah na marapat lamang na pasalamatan ng kanyang mga alipin. Wa bitawjihil anzar wal uqul linadri fi malakutis samawati wal ard. Ngayon din, ang mga nilalaman ng naunang mga kasulatan ay ang ibaling ang paningin at ang pag-iisip ng mga tao tungo sa pagtingin sa kabuuan ng pagkakalikha at pagmamayari pamamahala ni Allah sa kalangitan at lupa. Na kapag tinitinan nga natin yung kalangitan at lupa, siyempre pinagmumuni-munihan natin ang kadakilaan ng mga ito, na dito, sa pamagitan ng mga ito, hindi man natin nakikita si Allah. Kapag nakita natin ang kadakilaan ni Allah, nakikita rin natin, kapag nakita natin yung kadakilaan ng kanyang mga nilikha, hindi natin nakikita si Allah, di ba? Pero kapag nakita natin ang kadakilaan ng kanyang mga nilikha,
makikita na rin natin ang kadakilaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa nito, si Nuh alayhis salam, ang chapter ito? Chapter 71 sa Surat Nuh ito. Sasabi niya sa kanyang nasyon, "Malakum la tarjuna lillahi waqara." Sasabi ni Nuh alayhis salam, anong problema sa inyo? Nangangaral siya doon sa kanyang mga kababayan. Anong problema sa inyo? Anong problema sa inyo? Bakit hindi kayo natatakot kay Allah? Bakit hindi ninyo katakutan ng kanyang parusa? Bakit hindi kayo magpakumbaba nang sa gayon ay matatakot kayo sa kanyang parusa? Waqad khalaqakum matwara. So bakit hindi ninyo katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala samantalang nilikha niya kayo sa magandang anyo, na kayo ay nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mainam na anyo. Tinapangan natin yung paliwanag doon sa ibang paliwanag doon sa aya na yun. Yan. So, anong problema sa inyo? Bakit hindi kayo natatakot kay Allah? Samantalang nilikha niya kayo sa magandang anyo, sa iba-ibang mga antas pa nga eh. So, dito sa translation ni na Sheikh Abdul Muhsin Khan, yung atwara na tinutukoy dito, yung iba't ibang mga antas. Yung pagiging nutfa, alaka, mudga, tapos hanggang sa maging tao yung tao. Alam taraw kayfa khalaqallahu sab'a samawatin tibaka? Hindi ba ninyo nakikita kung paanong nilikha ni Allah ang 7 kalangitan na magkakapatong o sunod-sunod? Ibig sabihin, itong konsepto na ito ng 7 kalangitan, hindi ito kumbaga bagong konsepto lamang na nakikilala ng mga tao sa pananaw na siyentipiko. Kundi kahit itong una pang panahon, alam ng mga tao na mayroong 7 antas o 7 level ng kalangitan. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا. Si Allah na naglagay sa 7 kalangitan na ito ng buwan na may liwanag at araw na dinulot ni Allah na maging lampara. So dito, ang galing nga ng pagkakabanggit dito ni Allah. Kasi kung pagmumuni-munihan natin yung kahulugan ng sinabi nito ni Allah, parang ang ano na ito din scientific miracle eh. Kasi mga tao nung unang panahon, sina Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi naman nila alam na yung buwan walang sariling liwanag nito. Ngayon alam natin na yung buwan walang sariling liwanag nito. Nire-reflect lang niya yung liwanag ng araw. Kaya kapag yung buwan natakpan ng araw o natakpan ng earth, magkakaroon ng eclipse. Magkakaroon ng eclipse. So sabi dito, bakit hindi nyo katakutan si Allah na nagdulot na magkaroon ng buwan na liwanag? So tinawag ni Allah ang buwan na nagtatangan ng liwanag. Kumbaga, na mayroong liwanag dito. Pero yung araw, inilarawan niya bilang siraja, lampara, na pinanggagalingan ng liwanag. Ibig sabihin, tama nga. Ang araw, sa kanya mismo nanggagaling yung liwanag eh. Tapos nire-reflect lang ito ng buwan. Hindi naman ito alam ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero naging accurate yung paglalarawan dito. Wallahu ambatakum minal ardi nabata. At si Allah ay nagdulot sa inyo na kayo ay sumibol mula sa lupa. Nang tinutukoy dito yung pagsibol o pagkakalikhas sa tao mula sa lupa. Thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. At pagkatapos ng pagsibol ninyo mula sa lupa, pagkakalikha sa inyo mula sa lupa,
Tinutukoy dito syempre yung unang pagkakalikha sa tao kay Adan na mula sa lupa. At pagkatapos itong lahat ng mga tao kapag namatay ay babalik sila sa lupa, magiging alabok. At pagkatapos ito, pasisibulin muli kayo ni Allah sa isang pagpapasibol. Yan na sa araw ng paghuhukom. At tatalakay na nga natin ng pagkabuhay muli ng tao ay magiging katulad ng pagsibol ng halaman. Yung buto ng halaman mula sa lupa. Wallahu ja'ala lakumul arda bisata. Si Allah na siyang nagdulot sa inyo na ang lupa ay maging malawak. Na kumbaga, malapad, na pwede kayo magsaka rito, pwede kayo maglakbay dito at iba pa. At yung sinabi ni Nuh alayhis salam, sabi ni Allah, Qala Nuhun, Rabbi innahum asawni, wattaba'u man lam yazidhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Pero dito sa panahon na ito, si Nuh nagrereklamo na siya, kumbaga, nagpapasaklolo na siya kay Allah. Sabi niya, Panginoon ko, tunay na sila ay sumuway sa akin at sinunod nila yung hindi naman makakatulong sa kanila ang yaman nito o mga anak nito, liban na lang sa kawalan o pagkalugi. Kasi unang kalaban talaga ng mga propeta sa nila yung mga makapangyarihan sa kanilang nasyon. Mapapansin niyo yan, sa lahat ng propeta, ang kalaban nila yung mga prinsipalya, yung mga mayayaman, yung mga, kumbaga, yung mga dato. Yan yung mga kalaban nila. Di ba? Si Nuh alayhis salam, kalaban niya ito, yung mga mayayaman. Si Ibrahim alayhis salam, nakaharap niya si Nimrod, tsaka yung isang ministro ng Egypt. Siyempre, mga kababayan niya, tatay niya mismo. Pinatapon pa siya sa apoy ng mga kababayan niya. Si Musa alayhis salam, si Karun, pinakamayaman sa bayan niya. Si Isa alayhis salam, yung mga Pariseyo, mga Saduseyo. Si Herodes, na Hudyo din. Si Pilato, siya Romano. Pero si Herodes, siya yung Hudyo. Tapos si Herodes din yung may kinalaman sa pagkakapatay kina Yahya at saka Zakaria. Mayaman. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina Abu Jahal. Parang yung una talagang tumataliwas sa kanila, yung mga makapangyarihan. Kasi nagiging hamon sa kapangyarihan nila yung paglaya ng mga tao mula sa pang-aapi. Dahil sa tauhid, dahil sa kaisahan ni Allah. Kasi ang layunin ng tauhid, ang tao ay maging alipin lamang ni Allah, hindi alipin ng tao. Pero sila gusto nila, yung tao, alipin nila. Yung tao nasa ilalim ng kanilang mga paa. So kapag nakita sila ng mga ganito na tila humahamon sa kanilang kapangyarihan, minamasama nila. At kung ano yung kanilang mga sinasabi. Parang dito, di ba? Ganon din eh. Hamon sa kapangyarihan ang tauhid, kahisaan ni Allah. So, kumbaga, ginagawa nila ngayon ng mga pakana para masawata. Sabi nila, ito nga yung sinasabi ni Allah tungkol dito. Minalaktawan pala tayong aya. So, pagtapos na dinulot ni Allah na maging malapad yung lupa, litasluku minha subulan fijaja, upang kayo ay kumbaga maglakbay nga rito sa iba't ibang mga kalsada nito na malalapad. Yun dito sa libro hanggang 20 lang yung binanggit eh. Pero binasa ko na rin yung 21 kasi mahalagang punto ito eh. Na yung mga mayayaman doon sa nasyon ni Nuh alayhis salam, sila yung mga tumaliwas sa kanya. At yun nga nangyari sa iba pang mga propeta. Ang unang tumaliwas sa kanila yung mga mayayaman. Dito hindi naman mayaman eh. Mayabang. Pero pareho yung naging response. Kasi pare-pareho sila ng pinangahawakan, yung kanilang kapangyarihan. At yun nga, nagpapasaklolo na si Nuh alayhis salam kay Allah. Na yun nga, sabi niya,
sinuway siya ng mga tao. At sa halip na sundin siya ang sinunod ng mga tao, yung mga mayayaman, na wala namang maitutulong sa kanila ang yaman at mga anak nito, liban na lang sa pagkalugi. At ito na nga, wa makaru makran kubbara. At sila, yung mga kababayan niya, lalo na yung mga mayayaman, ay gumawa ng mga pakana, gumawa ng mga plano na matitindi laban sa kanya kay Nuh alihis salam at sa kanyang mga tagasunod. At ganito rin yung nangyari. Di ba? O si Ibrahim alihis salam, anong mga ginawa sa kanya ng mga makapangyarihan? Di ba? Yung mga kababayan niya, tanapon siya sa apoy. Tapos si Nimrod, nakipagtalo sa kanya. Tapos yung yun doon sa Egypt, nung napunta sila doon sa Egypt, kinatakutan pa niya na baka ipapapatay siya. Kaya nga nagsinungaling siya eh. Sinabi niya si Sarah, yung asawa niya, kapatid niya. Kasi pag sinabi niyang asawa niya, baka ipapatay siya para makuha yung asawa niya. So ba't hindi yung kanilang ginawa? Si Musa alihis salam, pinakadetalyado yung kanyang kwento sa Quran. O si Isa alihis salam, pinagplanuhan din siya, ipako sa krus. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ganun din. Gumawa sila lahat ng mga pakana laban sa mga propeta. At ito na nga yung sabi na naman nila, laban kay Nuh alihis salam. Basahin nga natin ang muna. Dito tayo muna magtutok kay Nuh alihis salam. Kasi sa Bible, bitin yung kwento kay Nuh alihis salam eh. Bitin, di ba? Bandang huli, nalasing pa at nagsayaw ng hubot-hubad. Di ba sinira pa si Nuh alihis salam. Basahin natin, diretso na natin. Yung ibang bahagi, kunin na natin next week inshallah kasi maganda itong bahagi na ito. Waqalu la tadarunna alihatakum. Sasabi ng kanyang mga kababayan, lalong-lalo ni mga pinuno, huwag ninyong iiwan ang inyong mga Diyos. Wala tadarunna waddan, wala suwaan, wala yagutha, wa yauka, wa nasra. Huwag ninyong iiwan si Wad, si Suwa, at huwag ninyong iiwan si Yaguth, si Yauk, at Nasra. Ito yung mga Diyos-Diyosan ng mga kababayan ni Nuh alihis salam. 5 ito na binanggit. At sabi sa tafsir, ito na rin yung 5 rebulto na itinayo ni Satanas para sa kanila. Na yung mga ninuno nila na mabubuti. Nasabi sa kanila ni Satanas, ipagtatayo ko kayo ng mga rebulto ng mga mabubuti ninyong ninuno para maalala ninyo palagi yung kanilang kabutihan. So nagtayo sa plaza, tapos kalaunan, nagtayo na sa mga bahay-bahay nila, sa mga bakuran nila ng mga rebulto. Parang ngayon, di ba, yung mga bahay, may mga grotto, may mga altar. Tapos makasalanan naman. Makasalanan, sugarol, o ano pa. Yung ano nga yung ano pala talaga, no? Yung mga ahensya, yung mga ahensya ng gobyerno, yung mga empleyado nila, bawal pumasok ng sugalan o ano, mga pulis, ganun. Kaya nakakapagtaka, bawal pala. Oh. Bakit pinahintulutan nyo pa? Bawal pala. Tapos naglipa na yung mga ano. May pagkor, di ba? May pagkor. Anong saysay? Bawal pala eh. Tapos ngayon, may ano eh, may conflict talaga, may salungatan. So ito yung 5 nila ng mga Diyos-Diyosan. Wakad adallu kathira, iniligaw daw ng mga ito ang marami. Wala yazidil zalimina illa dalalat. Hindi na nadagdagan, kumbaga hinihiling ni Nuh na wag niyang dagdagan yung mga nagsishirk, liban na lang sa pagkaligaw. Kumbaga, gusto talaga ni Nuh alihis salam na parusahan na sila ni Allah. Kasi maaaring nahirapan na rin siya. Siyempre, hindi niya maatim na nilalapastangan ng mga ito si Allah. Kaya sabi niya, sige, parusahan mo na yan. Mimma khati'atihim ugriku fa'udkilu naran falam yajidu lahum min dunillahi ansara. So dahil sa kanilang mga kasalanan, sila nga ay ugriku, nilunod at ipinasok sa impyerno. At wala silang natagpuan na para sa kanila liban kay Allah na tagatulong. Walang tutulong sa kanila. Walang makapagligtas sa kanila sa impyerno. O kahit sa tubig eh.
Yung tubig na, di ba, bumaha ng matinding baha. Walang makakatulong sa kanila. Walang makakatulong sa kanila. Wakala Nuhur Rabbi, la tadar alal ardi minal kafirina dayyara. So galit na galit. Galit na galit talaga si Nuh alayhi salam doon sa kuffar. Sabi pa niya, Panginoon ko, huwag kang magtitira ng kahit isa. Kahit isang hindi mananampalataya sa lupa. Innaka in tadarhum yudillu ibadak. Dahil kung hahayaan mo sila, ililigaw nilang iyong mga alipin. So hindi rin naman personal lang yung galit ni Nuh alayhi salam. Ayaw niya lang talaga sa shirk. Galit siya sa shirk. Wala yalidu illa fajiran kafara. Yung mga kuffar na yan, kung halimbawa magtitira ka pa ng kuffar, hindi yan magkakaroon ng anak, liban na lang sa kuffar din. Baga dadami lang sila. Dadami. At yun nga, panghuling aya ng surat Nuh. Rabbig firli waliwalidayya liman dakala baytiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Panginoon ko, patawarin mo ko at ang aking dalawang magulang at sino mang pumasok sa aking tahanan bilang mananampalataya. Kumbaga, sa sino mang kumbaga naniwala sa kanya. At gayon din ay patawarin mo ang mga mananampalatayang lalaki at babae. Wala tazidid zalimina illa tabara. At ito, nagdua na naman si Nuh alayhi salam laban sa kuffar. Huwag kang magtitira. O kumbaga, huwag kang kumbaga, yung wala tazid. Huwag mong dagdagan ang mga nagtatambal sa iyo liban na lamang sa pagkawasak. So yung hiling niya, dagdagan mo pa sila ng pagkawasak. So dito, yung dulo ng surat Nuh, hiniling niya na talaga na mawasak yung mga kuffar dahil sa kasamaan ng kanilang mga ginagawa. Waliyadu billah. So dito, nilinaw na si Allah, sa mga naunang binasa nating ayat, di ba? Lininaw na si Allah ang marapat nating kilalaning Diyos. Dahil siya naman ang tunay na Panginoon na lumilikha at nagtutustos sa mga bagay-bagay. So diniretso na lang natin ang pagbasa kasi maganda yung kasaysayan ni Nuh alayhi salam. Kasi sa Bible, bitin yung kwento niya. Siniraan pa siya bandang dulo. Waliyadu billah. So tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.